Magandang umaga. Alam nyo, tuwing tayo po ay dumadalo ng gawain sa church, hindi po si pastor ang ating pinupuntahan, hindi rin po yung malamig na lugar, hindi rin po, mga kapatid, yung mga katabi natin. Ang pinupuntahan po natin sa church ay si Lord. At kung, sino dito yung pupunta sa church dahil kay Lord? Ay, parang mahina. Sino dito yung pupunta sa church dahil kay Lord? So kung tayo pumupunta rito para kay Lord, ibig sabihin, mga kapatid, nandito tayo para talaga makaugnay ang Diyos. At alam niyo po ba, mga kapatid, na yung bawat bahagi po ng ating pong programa ay may layunin po yun para makaugnay talaga natin ang Diyos. Kaya po may praise, kaya po may worship, at kaya po may preaching ng salita ni Lord. Dahil bawat bahagi doon, meron po yung layunin. So kaya po, siguro magtataka kayo, yung text po natin ay napaka-usual lang, pero gagamitin lang po natin itong text na to para po ipaalam at ipakita sa bawat isa na meron pong gustong sabihin ng Lord para tuwing tayo po ay nagpupunta sa kanyang gawain. So, samahan niyo po ako uli. Wala po tayong makikita doon sa harapan, kaya po pwede ho bang puntahan niyo ang inyong mga Biblia. Pwedeng ang Bible niyo ay ang Bible o di kaya ay nasa inyong mga cellphone. So, ina-encourage ko po ang bawat isa, buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa inyo pong mga libro at sa inyo pong mga cellphone. Tayo po ay tutungo sa aklat ng Hebreo chapter 10 verse 25. At ang sabi po rito, not forsaking our own assembling together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Yung pong as you see the day na binabanggit po dito na drawing near ay yung nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? Naniniwala po ba tayo na babalik si Lord? At naniniwala din ho ba kayo na malapit na siyang bumalik? So kung malapit na siyang bumalik, so dapat po, lalo po tayo pong, mga kapatid, nagpupursige na huwag mawawala sa mga gawain, sa mga pagtitipon. Amen? Ngayon, ang ating pong pag-uusapan ay huwag pagkaitan ang iyong sarili. Huwag pagkaitan ang iyong sarili. Ano po kaya ang ibig sabihin noon? Ano-ano yung mga naipapagkait natin na mga Christian sa ating sarili pag kinakaligtaan natin ang dumalo ng pagtitipon? Ano po ba yung ating ipagkakait sa ating mga sarili? Okay, gusto kong tanungin yung mga estudyante. Ano ang naipagkakait ng isang estudyante sa kanyang sarili pag siya po ay pala-absent? Ayan. Di ba, Aina? Di ba, Eunice? Carla? Di ba? Maki? Ayan. Saka si Kerr, malapit na pong may mga nandito sa likod ko. Di ba? Si Ruther, si Pia. Ano kaya na ipagkakait ninyo pagka po kayo a-absent? Gaganda po kaya yung grade nyo? Magiging malinaw ho ba sa inyo yung mga lessons? Ang talong naman po natin doon sa mga nagtatrabaho naman dito, ano ang naipapagkait ng isang empleyado sa kanyang sarili pag siya ay pala late pumasok?
Di ba? Si JR. Ano kaya JR mangyayari pagka malilate ka? Di ba? Loan. Ano kaya mangyayari? Ano kaya sasabihin ni Dayan? Si Dodi din siguro. At saka yan ano kaya ang gagawin ni Bossing doon sa mga trabahador niya kapag late ang dating? Meron ho bang magandang nangyayari pag nalilate ho yung trabahador? Naiisip kaya ni Bossing na, ay, kailangan ko na increasean yan kasi palaging late. Ito naman po ang tanong sa lahat ng mga Christians. Meron bang naipagkakait ang isang Christian sa kanyang sarili pag palagi siyang late o absent sa pagdalo ng pagtitipon? Ayan. Kapag ka po ba tayo nalilate, lalo po nating nalalab si Lord? Kapag ka po ba tayo naa-absent, ay lalo po tayong sure na pag nag-pray tayo, nasasagot ni Lord. Ano po ba yung nangyayari sa atin? So yan po yung ating susubukang sagutin sa ating pong magiging pag-aaral ngayong umaga. So muli po, ano-ano yung mga naipagkakait mo sa iyong sarili pag pala late at pala absent ka sa pagdalo ng mga pagtitipon? Tatlo po yun. Ang una ay ang presensya ng Diyos. Naipagkakait po natin ang presensya ng Diyos sa bawat isa sa atin kapag tayo po ay nalilate o lalo na kung tayo po ay uma-absent. Ngayon, ano po ba yung makakamtan natin pag nakarating tayo sa presensya ng Diyos na naipagkakait natin sa ating sarili pag pinipili nating malate at lumiban sa mga pagtitipon? Ang una, ayan, kapag tayo po ay nasa presensya po ng Lord, nakikita po natin ang tunay na lagay ng ating sarili. So, pag nag-enter po tayo sa presence ng Lord, nagkakaroon po tayo ng open spiritual eyes and we were able to see the true standing ng ating mga sarili sa harap ni Lord. Paano po natin yung masabi? Sabi po kasi ng Isaiah chapter 6 verse 5, sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan, mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. So kapag tayo po ay nagkakaroon ng encounter sa presence ng Lord, mga kapatid, yung ating mga spiritual eyes ay nabubuksan at nakikita natin ang tunay na nature ng Diyos. At pag nakita mo yung tunay na nature ng Diyos, makikita mo rin yung tunay na katayuan ng iyong puso sa harapan niya. Kasi kapag ka po tayo, ang tinignan natin yung katabi natin. Siyempre, ang palagi nating makikita yung lamang tayo. Iba tayo. Pero pag ang Lord ang naging salamin, sigurado, makikita mo yung tunay na ikaw. Yung tunay na tayo ng puso mo. Kasi si Lord na yung salamin mo eh. Kasi pagka yung katabi mo, malamang masasabi mo na, hindi, mas okay ako dyan. Mas pogi ako, o kaya mas maganda ako, saka mas may pera ako. Madali po yun. Pero pag ang Lord na po ang ating pong nakita, malamang sa hindi, talagang maano mo na, may problema ako. Meron akong dapat ayusin. So kaya po, mga kapatid, sa gawain ng Panginoon, ang unang mamimiss mo o maipagkakait mo sa sarili mo ay yung pagkakataon na makita mo yung tunay na tayo ng puso mo. Kapag hindi natin nakita yung tunay na tayo ng puso po natin, mga kapatid, hindi po natin makikita kung ano yung kulang sa atin. Yung mali sa atin.
o yung dapat ituwid sa atin. Kaya nga po, sabi rito sa chapter 6, verse 5, sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan, mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Pero sabi ng verse 7, idalampin niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, ngayon, naidampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan. So nung makita po ni Isaiah ang kanyang sarili at nagkaroon po ng pagkilala o pag-amin na siya'y may kasalanan, na siya'y may pagkukulang, na siya'y may pagkakamali, na meron pong isang bagay na dapat iayos o ituwid sa kanya. Dahil merong naging pagkilala, dahil nakita niya yung sarili niya, nagawa po siyang kaugnayin ng Lord. At anuman po yung kanyang ginawa, natanggap niya yung kapatawaran at kalinisan. Again, sinasabi ko po, kapag ka po yung kapwa natin ang ating nakikita, ang nangyayari sa atin, medyo nakakapagmalaki pa po tayo. At hindi natin nakikita na meron din po tayong dapat iayos sa ating mga sarili. Kaya maganda makita mo ang Diyos para makita mo sarili mo at kung ano yung dapat na iayos sa buhay mo. Pangalawa, na naipagkakait natin sa sarili natin, kapag ka ang presensya ng Diyos ay hindi po natin nararanasan, sabi po ng Awit 46 verse 6, sabi rito, there is a river whose streams make glad the city of God, the holy dwelling places of the Most High. Okay? Tingnan nyo mga kapatid, kapag tayo po ay dumadalo ng gawain at tayo po ay nag-umpisa na pong manambahan sa ating Panginoon, pakisabi sa inyong katabi, sumasalok ka ng tubig. Amen? Amen? So, umiigib tayo. At sabi po rito sa Ezekiel 47 verse 9 and 12, it will come about that every living creature which swarms in every place where the river goes, okay, will live. So kapag ka po yung pong tubig na umaagos, kapag ka po tayo ay nasa presensya ng Diyos, ay tayo po ay nadampian nun, tayo po ay nakainom nun, ano nangyayari? Every place where the river goes will live. And there will be very many fish, for those waters go there and the others become fresh. So everything will live where the river goes. Amen? Amen? Sabihin niyo po sa inyong katabi, kapag ka nakainom ka ng tubig, ikaw ay mabubuhay. Sabi ng verse 12, by the river on its bank, on one side and on the other will grow all kinds of trees for food. Their leaves will not wither and their fruit will not fail. They will bear every month because their water flows from the sanctuary, and their fruit will be food and their leaves for healing. Mga kapatid, may kakaiba po na nangyayari kapag ka ikaw ay nai-encounter mo yung presence ng Lord. Nabibigyan ka ng pagkakataong uminom ng tubig ng buhay. Meron kang nagiging pagkain, meron kang nagiging kagalingan na pwede mong maranasan. Sabi nga po ng Revelation 21, verse 1 and 2, then he showed me a river of the water of life, clear as crystal, coming from the throne of God and of the Lamb. In the middle of its street, on either side of the river, was the tree of life, bearing 12 kinds of fruit, yielding its fruit every month, and the leaves of the tree were for the healing of the nations. So dito, minsan, mga kapatid, minsan hindi po natin napapansin na
meron pong tubig na namimiss natin. Na yung tubig na yon, mga kapatid, ang makainom nun, ang matouch nun, meron pong buhay na nai-impart sa atin. Yun ay ang buhay ng Diyos. Yung mga nauuhaw, nawawala yung uhaw, yung nagugutom, nabubusog, yung may sakit, gumagaling. Tandaan nyo, mga kapatid, sa araw-araw ng ating buhay, meron tayong nagiging karamdaman. Yung iba sa katawan, yung iba sa isip, yung iba sa damdamin. Pero pagka tayo po ay napunta ng gawain ng Lord at tayo po ay nanambahan, si Lord po, pinapaagos niya yung tubig. At ating pong nararanasan ang mabuhay, ang mabusog, ang gumaling. Kaya kapag ka, kapatid, minimiss mo yung presence ni Lord, meron ka na ipapagkait sa iyong sarili. Ano yung naipagkakait natin, mga kapatid? Di ba? Ulitin natin, ha? Ano yung naipagkakait natin? Opportunity na ma-cleanse sa ating sin. Opportunity na tayo'y mabusog, gumaling, at mapawi ang uhaw. May pangatlo po na benefits pagka tayo po ay napupunta sa presence ng Lord. Nagkakaroon po tayo ng tamang perspective sa ating mga nararanasan. Minsan po, bilang tao, meron po tayong nagiging tugon doon sa ating mga nararanasan. At minsan, ang nagiging tuon natin, nainggit tayo, nagsiselos tayo, nagagalit tayo. Pero ang sabi po ng awit 73 verses 16 to 19 ay ito. Sabi niya, when I pondered to understand this, it was troublesome in my sight until I came into the sanctuary of God. Then I perceived their end. Surely you set them in slippery places. You cast them down to destruction. How they are destroyed in a moment. They are utterly swept away by sudden terrors. So minsan po, mga kapatid, kapag nakikita natin na yung nagnanakaw ng sardinas, nakukulong, pero yung nagnanakaw ng mga bilyon, ay kailangan magkaroon pa ng deliberation doon sa ano. Iba po yung naramdaman natin eh. Yung mayaman yung mga nagbebenta ng droga, yung mayaman po yung mga nanlolokot ng dadaya. Iba po yung nagiging damdamin natin eh. Pero ang sabi, pero pagka ikaw kapatid, pumunta ka, dumako ka doon sa lugar, sa presensya ng Diyos, nagkakaroon ka ng tamang pananaw sa buhay. Nakikita mo na bagamat yung mga tao na yan ay meron po silang yaman, meron po silang kapangyarihan, pero mga kapatid, panandalian lang yun. Mas sigurado ka pa rin, kapatid, sapagkat ang sabi ng Biblia, maluwang ang kalsada papunta sa kapahamakan. Ngunit makipot ang daan papunta doon sa buhay na walang hanggan. So kahit medyo mahirap yung dinadaanan mo, mahirap yung mga pagpili mo, pero yung dulo nun, maganda ang kahahantungan mo. Amen? Amen? Pero sila hindi. Panandalian lang yon. Masaya sila. Pero kapahamakan ang dulo nila. Pero minsan, hindi ganun ang nagiging pananaw natin kapag tinitignan lang natin yung mga tao na yon. Kaya maganda, kapatid, nananambahan ka. Amen? Kaya po, yung unang part ng ating service po ay praise and worship. Okay? Mabuting inyong sinisimulan ang service sa praise. Pastor, bakit kailangang umpisahan namin yung gawain sa simula? Sabi nyo sa inyong katabi, kailangan umpisa mo sa umpisa. Sa kabila pa, sabihin nyo, kailangan mag-umpisa ka sa umpisa. Ngayon, bakit ganon, mga kapatid? Okay, sino po dito yung nakapagtanim sa bukid? Ano po ang ginagawa bago magtanim? Binubungkal, inaararo.
Tama po ba? Ganun po ang trabaho ng pagpupuri. Ang pagpupuri ay parang pag-araro. Inaararo ng pagpupuri yung puso mo. Hinahanda yon, kapatid, sa pagtatanim. Kailan ho ba yung pagtatanim? Sa preaching. So kaya pag pumunta po tayo ng gawain at pagkatapos ay hindi po tayo nakadanas nung pagpupuri, na ipagkakait po natin sa sarili natin na tayo po ay mabungkal at maihanda sa pagtatanim. Tandaan nyo, sa araw-araw na inyong buhay, mula Lunes hanggang Sabado, natatapakan yung puso natin. Hello? Tumitigas. Sa ating mga na-encounter, tumitigas yan. Yung pong ating lupa, napapaikpik. Kaya po, minsan, magugulat tayo. Parang may narinig tayo, pero yung katabi natin, grabe yung kanyang reaksyon, pero tayo parang wala lang. Depende po sa katayuan ng iyong puso. Yung nabungkal, madaling taniman. Pero yung napaikpik ang puso, tumigas. Nasa ibabaw lang po yung binhi at yung kaaway ay natutuka at naaagaw. Kaya po, importante ang praise. Sabi ng Hosea chapter 10 verse 11, Ephraim is a trained heifer that loved to thresh. But I will come over her fair neck with a yoke. I will harness Ephraim, and then Judah will plow. Jacob will harrow for himself. Yung Judah, ibig sabihin po nun, praise. And praise will plow. Pag sinabing plow, yan, mag-aararo siya. Amen? 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 So mga kapatid, kailangan tayong pumunta sa simula para maararo yung ating puso. Amen? Para once na nagtanim na, hindi po nandun lang sa ibabaw, yung binhi. Amen? Yung salita ng Diyos, makapasok doon sa loob. At siya ay makapamunga. Amen? So kaya po may praise. Bakit may worship, Pastor? Ang worship naman ay ang pag-encounter ng ating puso sa Diyos na sa puso nakatingin. Amen? Amen? Yung ating kapwa, tumitingin yan sa itsura mo. Habang nung naglalakad nga po ako doon sa Bagong Bayan, nung bubuhay pa ho yung misis ko, sabi sa amin dalawang mag-asawa, sabi niya, ang tataba nyo, siguro mataba din ang inyong mga wallet. Minsan pagka mataba ka, ang tingin nila, marami kang pera. Tapos pagka ikaw ay payat, ang tingin nila, wala kang pera. Ganun po yung tingin ng tao eh. Natingin sila sa itsura, kaya pagka pangit ang damit mo, wala kang pera. Pero makita nyo mga kapatid, yung mga mayayaman, pagpunta po yan ng mall, mga nakachinelas lang po yan. Naka-short. Tayo nga, pagpunta tayo ng mall, postura tayo pero hindi suit sila. Pero makita nyo, yung mga wallet nila, pag binuksan nila, makapal, maraming laman. At yung iba, may credit card pa. Kaya hindi po talaga magandang sa labas tayo natingin. Kasi minsan, nagiging judgmental tayo. Na nagkakaroon po tayo ng tinatawag na nung iba na may favoritism tayo, o minsan po ay yung mas worse pa po doon, na kakaroon po tayo ng discrimination. Pero ang Lord po nakatingin sa puso. Amen? So pag pumunta ka ng gawain, kapatid, Lord ang pinupuntahan mo, at alam ng Lord, kapatid, ang tayo ng puso mo. Amen? Amen? At dahil alam ng Lord ang tayo ng puso mo, alam din ng Lord kung ano ang kakaugnayin sa iyo. Amen? 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 Alam ng Lord kung ang
ang problema ng puso mo ay kaya may problema yung puso mo kasi apektado yung wallet mo. Alam ng Lord yun? Hello? Alam ng Lord yun, kapatid. Kaya, nandyan pa ho ba tayo? Ang importante, mga kapatid, kapag ka pumunta ka na ng gawain, magtiwala ka lang na ang Lord nakakaalam ng tunay na katayuan at kalagayan ng puso mo. Amen? Hayaan mo lang siyang kaugnayin ka sa araw na yon. Amen? Kaya importante po yung praise, importante ang worship. Amen? Amen? Kung uhaw ka, alam ng Lord yun. Kung gutom ka, alam ng Lord yun. Kung may sakit ka, alam din ng Lord yun. Pero tandaan nyo, mga kapatid, nagaganap lahat yan sa worship. Alam ng Lord kung ang kailangan mo'y uminom ng tubig. Alam ng Lord kung ang kailangan mo'y kumain. Alam din ng Lord kung ang kailangan mo ay kagalingan. Kaya kapatid, kapag tayo po pumunta ng gawain, pumunta tayo, purihin natin siya, at sa worship, kaugnayin natin siya. Amen? 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 Hello? Kaugnayin natin siya. Bakit po natin siya kakaugnayin? Kasi kapatid, siya po ang magpapainom sa iyo kung ikaw ay nauuhaw. Siya rin ang magpapakain sa iyo kung ikaw ay nagugutom. At siya rin, kapatid, ang magpapagaling sa iyo kapag ikaw ay may karamdaman. Sa worship po yun ginagawa ni Lord. Kaya huwag nating i-miss yung worship. Amen? Yung praise, it prepares us. Yung worship, doon tayo, mga kapatid, kinakaugnay ng Lord. Papainumin, papakainin ba, o papagalingin? Amen? Pagkatapos, susunod ang preaching ng God's Word. Ito po yung panahon na mangungusap ang Diyos sa bawat isa sa atin. Panahon na ipaparinig ng Diyos ang kanyang tinig sa bawat isa sa atin. So, pag-aralan natin yung pangungusap ng Diyos. Ano ang makakamtan natin pag narinig natin ang tinig ng Diyos? Sabi po ng John 10:27, "My sheep hear my voice, I know them, and they follow me." Mga kapatid, ngayong oras na ito, ang inyong pastol, hindi po ang inyong pastor, ang inyong pastol, si Jesucristo, ay nangungusap po sa inyo. Okay? Sabihin niyo mo yun sa inyong katabi. Nagsasalita sa iyo ang iyong pastol. Amen? Amen? Tayo bilang tupa ng ating Panginoon during preaching ng God's Word ay nabibigyan ng pagkakataong marinig ang tinig ng ating pastol. Sino po bang pastol natin? Si Jesus. Higit doon sa sinasabi ni pastor, yung sinasabi niya, kapatid, higit doon, ang Lord po ay may sinasabi sa inyo. Ang Lord po. Kaya importante, mga kapatid, na yung ating tainga ay nakatuon sa Kanya. Kasi hindi pwede na si Jesus ay walang sasabihin sa iyo. Amen? Amen? Alam ni Jesus kung anong nangyayari sa iyo. Pero tayo, mga kapatid, minsan, meron tayong ine-expect na ating maririnig. At minsan, ayaw po natin yung nasasabi po na meron tayong mali, meron tayong kulang, meron tayong pagkakasala. Pero mga kapatid, kapag nangusap po ang ating Panginoon, ang purpose po ng kanyang pangungusap minsan ay nagtuturo. Amen? Minsan naman, siya po ay nagre-reprove o nananaway. Minsan naman, nagtutuwid. At minsan naman, tayo ay sinasanay. So kaya, tuwing tayo po, mga kapatid, ay makikinig, dapat wag po tayong mag-e-expect
na, hindi, ganito ang kailangan ko, ganitong sasabihin nila. Hindi. Dapat open tayo para once na may sinabi si Lord, yung puso natin magre-receive. Kasi alam ni Lord kung ano ang kailangan natin. Alam ni Lord kung kailangan tayong turuan ngayon. Alam din ng Lord kung kailangan tayong sawayin ngayon. Alam din ng Lord kung kailangan tayong ituwid ngayon. At alam din ng Lord na kailangan tayong sanayin ngayon. Alam ng Lord kung ano ang mga pangangailangan natin. Ito po yung ilang mga halimbawa ng pangungusap ng Panginoon. Pag binasa po natin, mga kapatid, yung pong yung Isaiah chapter 6 verse 8. Ito po ang ating makikita. Ang pangusap po ng Lord kay Isaiah ay ganito. Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Then I said, Here am I, send me. So minsan mga kapatid, habang nakikinig ka ng preaching, kung talagang bukas ang iyong tainga, maririnig mo na imbitahin mo i-follow up mo o minsan maririnig mo sa kanya, meron kang boses, bakit hindi ka mag-volunteer kumanta? Meron kang nakikita dyan sa mga nasa paligid. Bakit hindi ka mag-suggest na ganito yung gawin? Mga kapatid, yung mga naririnig natin ganun, minsan, binabaliwala natin. Minsan, lalo na pagka sa tao dumaan, halimbawa, sinabi sa atin na, uy, marunong ka naman pala ng ganyan eh. Sige nga, maglingkod ka kay Lord sa ganyan. Huwag ka nga maging Holy Spirit. Malay mo, Holy Spirit na nga yung ginagamit yung misis mo, yung kapitbahay mo, yung kaibigan mo, sinasabi sa'yo kung ano yung paglilingkod na pwede mong gawin kay Lord. Minsan ganun po ang Lord. Minsan naman po yung pangungusap ng Lord, paalala. Sabi po ng Hebreo 12, 5 at 6. And you have forgotten the exhortation which is addressed to you as sons. My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor faint when you are reproved by Him. For those whom the Lord loves, He disciplines, and He scourges every son whom He receives. Alam nyo, minsan, mga kapatid, nakakalimot po tayo. Amen? Amen? Hello? At minsan po, si Lord nagpapaalala. Okay? Pakisabi nyo sa inyong katabi, ang paalala minsan ng Lord, minsan inaalaw niyang may magkasakit. Hello? Hello? Minsan, mawalan tayo ng pera. Minsan mapagalitan tayo. Minsan magkaroon tayo ng pag-aaway doon sa bahay. May mga bagay na pinapahintulutan sa Lord kasi meron siyang pinapaalala. Kaya mga kapatid, bago ka mag-isip ng kung ano-ano, tignan mo yung sitwasyon mo, tanungin mo, Lord, ano pinapaalala mo sa akin? Ba't ko dinadaanan to? May paalala si Lord. Amen? Amen? So kaya, yun ang talangin natin, Lord, ano po ba pinapaalala mo? Bakit ako may sakit ngayon? Bakit ang daming gagastusin pero wala akong pera ngayon? Hello? 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 Di ba? Bakit pinapahintulutan ng Lord yun? Mayroon po siyang pinapaalala. Okay, punta po tayo sa isa pa. Minsan po ang Lord na nangungusap at ang kanyang layunin ay mag-encourage. Sabi ng Hebrews 13 verse 5, make sure that your character is free from the love of money, being content with what you have, for He Himself has said, I will never desert you, nor will I ever
forsake you. Minsan po, mga kapatid, nagpapaalala siya, pero minsan, pinapalakas niya yung loob natin. Amen? Hello? Hello? Alam nyo, mga kapatid, yun po yung wag po nating ililihis yung ating tenga na minsan sasabihin ng Lord, "Di anak, wag kang mag-alala. Tutulungan kita. Kakayanin mo yan dahil nandito lang ako, anak." Minsan ganun ang sinasabi ni Lord. Oo, meron siyang inaalaw na hindi maganda, kaya minsan parang nagko-question tayo, pero minsan nagsasabi ang Lord, "Di anak, may pinapaalala lang ako sa iyo. Pero tutulungan kita dyan." Sana po makinig yung ating mga puso. Amen? Amen? Alam niyo, minsan naman po, yung pong mensahe ay para sa aming mga pastor. Sabi ng Jeremiah 23:22, "But if you had stood in my counsel, then they would have announced my words to my people and would have turned them back from their evil way and from the evil of their deeds." Alam nyo, mga kapatid, kami na mga pastor, wala po kaming pinapangarap at wala po kaming ninanais kung hindi yung pong makatulong yung mensahe ng Lord doon sa mga nakikinig. Amen? 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 Pero may mga pagkakataon po na minsan kami pong mga pastor, busy po kami, ang dami naming ginagawa. Pero, ang pinapaalala dito ng Lord sa mga pastor, kailangan, adya po ba yung mga pastor? Kailangan po, mauupo kami doon sa paanan ng Lord at makikinig kami doon sa kanyang sasabihin. Kasi minsan yung sinasabi niya para sa amin, pero minsan yung sinasabi niya para doon sa mga tupa. At importante, mga kapatid, na makita namin kung yung sinabi ay sa amin, hindi namin dapat sabihin sa iba yon. Amin yun eh. Pero minsan, ang sinasabi ng Lord, i-share din namin yung sinabi niya sa amin. Okay po yun. Pero may mga pagkakataon, may particular na sinasabi si Lord doon sa mga pinamumunuan namin. At kung hindi kami maupo sa paanan ng Lord, ang masasabi namin ay hindi yung sinasabi ni Lord, kung hindi yung gusto naming sabihin. At yun ang problema. Pag sa aming galing, tumitigas yung puso ng mga tao. Pero pag galing sa Lord, may conviction. May pagbabago. Kaya importante, makapakinig kami kay Lord. Amen po ba yun? So kaya po, may dahilan, kaya po tayo sinasabihan ni Lord sa Hebrews 10:25 na huwag nating kaligtaan ang mga pagtitipon. At alam nyo, meron po siyang tatlong gustong sabihin sa atin. Huwag po nating pagkaitaan ang ating mga sarili. Una, ng presensya ng Diyos. Amen? 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 Sabi nga po ng awit 16:11, "You will make known to me the path of life. In your presence is fullness of joy. In your right hand there are pleasures forever." Tingnan niyo po yung inyong katabi. Di ba, kapag tayo po, mga kapatid, ay nasa gawain ng Panginoon, makita niyo po kung nakatagpo nung ating pong katabi ang Panginoon. At alam niyo, isa sa mga sign na nakatagpo nila ang Lord, ano po yon? Hindi lang po masaya, meron silang kagalakan. Amen? Meron silang kompletong kagalakan. Alam niyo, ang kailangan po natin ay hindi lang po kasiyahan, kundi kagalakan. Kasi ang kagalakan, hindi po yan kayang tanggalin ng hindi magandang karanasan. Kasi nandun yan sa puso. Kaya importante, mga kapatid, na tignan natin yon. Pag umuwi tayo, kasi yung iba po minsan, pag uwi nila at wala pong pagkain, nandiyan po ba tayo? Nagre-react ko yun. Pag walang tubig, sinisipa yung balde. Tapos nakasinghal,
Tapos makita mo, nakasambakol. Pero nung nasa gawain, lakas ng boses doon, nagsisigaw pagpupuri sa Lord. Pero pag uwi, kanina, ang ganda-ganda lang sinasabi mo, pero ngayon bakit ganyan na? Mga kapatid, hindi niya po nakatagpo ang Diyos. Nakatagpo niya lang yung sarili niya. Pero hindi ang Lord. Kasi yun po dadalhin mo sa trabaho, sa bahay, sa mga tao. Bakit? You will make known to me the path of life. In your presence is fullness of joy. In your right hand, there are pleasures forever. So, i-check po natin yon. Pangalawa, ang naipagkakait natin kapag ka po tayo'y lumiliban, lalo na kung tayo nalit din, yung pangungusap po ng Diyos. Sabi nga po ng Luke 4:18 hanggang 19, sabi rito, "The Spirit of the Lord is upon me, because He anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovery of sight to the blind, to set free those who are oppressed, to proclaim the favorable year of the Lord." Pansinin niyo po, mga kapatid, sa pangangaral, meron pong naliligtas, tulad po ng sabi ni Pastora Malu. Sa pangangaral din, mga kapatid, meron pong nakakatanggap ng kalayaan. Sa pangangaral po, mga kapatid, meron pong mga bulag ang paninging espiritual na namumulat po. At sa pangangaral, mga kapatid, meron din pong mga nakukubkob ng mga oppression at depression na sila po, mga kapatid, ay nahihil po yung kanilang mind. At higit sa lahat, sa pangangaral, mga kapatid, napagkakalooban po tayo ng grace at ng favor ng Panginoon. Something na ating pong pwedeng mamiss kapag hindi po talaga ready yung puso natin sa pakikinig. And lastly, mga kapatid, kapag tayo po ay lumiliban at tayo po ay nalilate sa gawain ng Lord, meron pong pangatlo na naipagkakait natin ay ang pagsabi sa inyong katabi na kakaligtaan natin yung paalala ng Panginoon. Amen? 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 Na pagkakaitan natin ang ating sarili na mapaalalahanan. Maraming bagay po sa buhay po natin na minsan nadadaig po tayo. Yung ating isip, yung ating damdamin, yung ating kalooban. At kaya minsan, mga kapatid, wala po tayong gana. Hindi tayo excited na pumunta ng gawain. Tama po ba? Tama po ba? Busy tayo sa trabaho, busy tayo sa pag-aaral. Ang dami. Lalo na ngayon na yung iba po ay talagang nagkukumahog po sila sa mga dami po ng kailangan i-accomplish nila sa school. Lahat ng yon, mga kapatid, nagtutulong-tulong yon para yung pagnanais mo na pumunta ng gawain ay kanyang pigilan at kanyang hadlangan. Pero mga kapatid, dapat ang umiral sa iyo ay yung pananaw na, teka muna, hindi ako pwedeng lumiban, hindi ako pwedeng magpalit. Kasi hindi lang sa presensya ng Diyos, hindi lang doon sa preaching, kung hindi meron siyang ipapaalala na baka ma-miss ko, paano na lang yung aking magiging pagharap sa sanlinggo uling darating sa buhay ko. Alam nyo, marami pong mga anak ang nagagalit sa magulang kasi yung magulang po ay paulit-ulit ng paalala. Amen? Amen? Pero tandaan nyo, yung mga anak na nakinig sa paalala, napapabuti ang buhay. Amen? Pero yung mga anak na nainis at nagalit at iniba yung kanilahong desisyon, ang kanta nila ngayon, kung maibabalik ko lang, wala na. Hindi na pwede. Kaya mas maganda,
mapaalalahanan, masunod yon dahil naiingatan. Amen? Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y tapos na. Pwede ho ba tayong tumayo at palakpakan natin ang ating Panginoon?